naniniwala ako, may mga nasabi akong mali. May mga nasasabi akong mali, mga kapatid. Kasi, yun ang natutunan namin sa panahon ni kapatid na Perez. Hindi ko naman pananagutan sa Diyos yung mali yun. Malpak na yung kanilang puno, naging napatunayan ng bula ang propeta, doon pa rin sila. Ganyan po ang relihiyon eh. Pag yan ay tumalab sa kaibuturan ng isang tao, kahit na mali, hirap na siyang iwanan. Kumbaga, meron ng sentimental value sa kanya. Kahit mapunta siya sa impyerno, okay na siya ron. Eh, ako hindi ganun paniwala ko. Pag may nakapagpatunay, mali yung paniwala ko, iwanan ko rin yun eh. Kahit na halimbawa, 1 linggo na lang, natitira, maghuhukom na, iiwan ko yung paniniwala ko kung mali. Dahil po, hindi ka maliligtas kung mali eh. Hindi ka maliligtas kung mali eh. 22:29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos." Yung pong pagkakamali, bunga ng kawalang malay sa kasulatan yun. Ngayon pa lang 2 Timoteo 3:14, mali po pala yung pagkakaintindi nga natin. At ako man, mali rin yung pagkakaintindi ko. 100 taon nang nakasalin sa Tagalog, mali ang pagkaunawa natin. To God be the glory always. Di ba, Brad Josel, ano? Ibig sabihin, may mga turo nga na sabi nyo, itong 3:14 na ito, dati mali talaga itong pagkakaturo dito. Kaya ako man po, Brad Eli, guilty. Guilty din po ako doon. Guilty din po ako doon. Umalpak na yung kanilang puno, naging napatunayan ng bula ang propeta, doon pa rin sila. Ganyan po ang relihiyon eh. Pag yan ay tumalab sa kaibuturan ng isang tao, kahit na mali, hirap na siyang iwanan. Kumbaga, meron ng sentimental value sa kanya. Kahit mapunta siya sa impyerno, okay na siya ron. Naniniwala ako, may mga nasabi akong mali. May mga nasasabi akong mali, mga kapatid. Kasi, yun ang natutunan namin sa panahon ni kapatid na Perez. 100 taon nang nakasalin sa Tagalog, mali ang pagkaunawa natin. To God be the glory always. Di ba, Brad Josel, ano?